Hindi ko akalaing isang simpleng pagbisita lang sa bahay ang magiging dahilan para tuluyan kong makilala ang parte ng sarili kong matagal kong itinatago. Akala ko noon, sapat na akong manood lang sa malayo. Sapat na yung mangarap lang at mainggit sa mga taong may lakas ng loob sumugal sa nararamdaman nila. Pero noong araw na iyon, sa tahimik naming bahay sa Bulacan, may isang lalaking dumating na unti-unting gumulo sa isip at dibdib ko. Isang hapon na nagsimula sa simpleng kwentuhan, pero nagtapos sa karanasang hindi ko malilimutan habang buhay. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para mas marami pa tayong mapakinggang kwentong puno ng damdamin, sikreto, at mga karanasang malapit sa puso. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat bagong upload natin. At special shoutout nga pala kay Aldrin Gervasio mula Tondo, Manila. Maraming salamat sa walang sawang suporta mo. Sana ay lagi kang nasa mabuting kalagayan at patuloy mong samahan si Kuya Will sa bawat kwentong ating pinapakinggan gabi-gabi. At ngayon, tara simulan na natin ang kwento. Magandang gabi Kuya Will at sa lahat ng listeners. Ako si Jasper, 22 years old, taga Bulacan. Payat lang ako, moreno, at sobrang tahimik na tao. Hindi ako yung tipo na madaling mapansin o lapitan. Mas madalas akong nasa gilid lang, nakikinig kaysa sumasabay sa usapan ng iba. Kuya Will, alam mo yung pakiramdam na habang lumalaki ka, parang may napapansin ka na sa sarili mo na hindi mo maintindihan. Ganun ako simula bata pa lang. Habang tumatanda ako, napapansin ko na iba yung pakiramdam ko kumpara sa ibang lalaki. Yung mga normal na trip nila, minsan hindi ako fully nakaka-relate. May mga pagkakataon na napapatingin din ako sa kapwa lalaki at hindi ko maintindihan noon kung bakit ganun yung pakiramdam ko. Nung high school, sinubukan kong maging normal sa paningin ng iba. Nagkaroon ako ng girlfriend. Mabait siya, maayos, at akala ko doon ko na maiintindihan yung sarili ko. Pero habang tumatagal, mas lalo akong naguguluhan. Kasi kahit nandun ako sa relasyon na yon, may parte sa akin na mas napapatingin pa rin sa mga lalaki. Mas matindi yung impact sa akin kapag lalaki yung nakikita ko na attractive o malapit sa akin. Hindi ko alam kung tama ba yun o mali, pero doon ko naramdaman na mas mabigat yung nararamdaman ko para sa kapwa lalaki kaysa sa naging relasyon ko. At dahil doon, lalo akong naguluhan sa sarili ko. Hanggang sa dumating yung isa pa sa pinakamalaking insecurity ko. Alam ko sa sarili ko na hindi ako ganun kabiniyayaan bilang lalaki. Yung katawan ko, lalo na yung parte na inaasahan mong malakas o buo bilang lalaki, alam kong maliit lang talaga siya. Kumbaga jutay ang pagkalalaki ko. Kaya habang lumalaki ako, hindi lang kalituhan yung dala ko, kundi pati hiya sa sarili ko. Pakiramdam ko, hindi ako sapat bilang lalaki. Hindi lang sa nararamdaman ko, kundi pati sa itsura ko bilang lalaki. Kaya kahit may mga taong lumalapit o nagiging interesado sa akin, ako na mismo yung umaatras. Sa isip ko kasi, paano nila ako titingnan kung malaman nila yung buong ako? Yung totoo sa akin na matagal ko nang kinikimkim? Kaya sanay akong manatili na lang sa gilid, tahimik. Laging nagmamasid pero hindi sumasabay. Hanggang sa isang araw, may nag-message sa akin sa Facebook. Si Brian, gwapo siya, malinis tingnan, at ang gaan niyang kausap. Hindi pilit yung usapan namin. Parang natural lang lahat, parang
Matagal na kaming magkakilala, kahit ilang araw pa lang kaming nagchat-chat. Umaabot pa nga kami ng madaling araw minsan. Nagkwekwentuhan tungkol sa buhay, sa mga simpleng bagay, at sa mga bagay na hindi ko akalaing ma-open ko sa isang tao. Hanggang sa isang araw, tinanong niya ako kung pwede raw ba siyang tumambay sa bahay. Hindi ako agad pumayag, Kuya Will. Pangalawang beses pa lang sana naming magkikita ng personal. Isa pa, hindi ako sanay na nagpapapasok ng ibang tao sa bahay, lalo na lalaki rin. Pero sakto namang wala si na mama noon. Tahimik ang bahay at naisip ko, baka simpleng bonding lang naman. Hindi ko alam na yung hapon na yun ang magiging simula ng mga bagay na magpapabago sa kung paano ko tingnan ang sarili ko. Pagdating niya, napansin ko agad yung gaan ng aura niya. Maaliwalas yung mukha niya at mabango siya sa paraang hindi nakaka-pressure. Habang papalapit siya sa pinto, pakiramdam ko may kakaibang kaba na unti-unting umiinit sa dibdib ko. At sa totoo lang, Kuya Will, doon pa lang parang may parte na sa akin na nagsasabing hindi magiging ordinaryong araw yung pagkikita naming yon. Pumanhik kami sa kwarto ko para manood ng movie sa laptop. Magkatabi kami sa kama. Ako sa kaliwa, siya naman sa kanan. Tahimik lang kaming dalawa habang nakatutok kunwari sa pinapanood. Pero sa totoo lang, hirap na hirap akong mag-focus. Masyadong malapit si Brian sa akin. Paminsan-minsan, dumidikit yung braso niya sa balat ko. Simpleng bagay lang naman dapat yun pero ewan ko ba, parang bawat dikit niya may kasamang init na diretso sa dibdib ko. Habang tumatagal, lalo akong kinakabahan. Maya-maya, kinuha niya yung isa kong unan at inilagay sa lap ko. Akala ko yayakapin lang niya, pero nagulat ako nang bigla siyang humiga roon habang nakatingala sa akin. Doon ko naramdaman na parang may sariling isip yung katawan ko. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Sa movie ba o sa kanya? Lalong bumigat yung kaba ko habang nararamdaman ko yung ulo niya sa lap ko. Mabuti na lang may unan sa pagitan namin. Kahit tahimik lang kami, pakiramdam ko may kung anong dahan-dahang nabubuo sa pagitan naming dalawa. Paminsan-minsan, sinusulyapan ko siya. Tapos bigla siyang tumingala sa akin. Nagtama yung mga mata namin. Jasper, mahina niyang tawag. Pwede ba kitang halikan? Kuya Will, parang tumigil yung mundo ko nun. Wala pa akong experience sa ganoon. Yung huli kong halik, pisngi lang ng ex-girlfriend ko noong high school. Kaya nung marinig ko yung kay Brian, halos hindi ako makahinga sa kaba. Hindi ako agad nakasagot. Tumango lang ako ng dahan-dahan. Tapos sa sobrang nerbiyos ko, napapikit agad ako bago pa siya lumapit. Narinig ko siyang mahinang natawa. Bakit nakapikit ka agad? Biro niya. Namula ako pero hindi na ako nakasagot. Sa mga sandaling yon, ang tanging malinaw na lang sa akin ay yung init ng paglapit niya at yung pakiramdam na parang may bagong mundong bumubukas sa harap ko. Mabilis lang ang unang halik na iyon, Kuya Will. Pero pakiramdam ko parang may kung anong biglang gumising sa buong sistema ko. Simpleng dampi lang iyon ng labi. Pero ramdam ko agad yung init na kumalat mula dibdib ko hanggang sa dulo ng mga daliri ko. Hindi ko akalaing ganoon pala sa pakiramdam kapag totoong tao na ang kaharap mo at hindi lang puro imagination. Unti-unti akong gumanti ng halik sa kanya, dahan-dahan lang, parang takot akong magkamali. Pero habang tumatagal, parang kusa nang sumasabay yung katawan ko sa ritmo naming dalawa. Maingat kong itinabi yung laptop para mas makalapit ako sa kanya. Tahimik lang yung kwarto pero pakiramdam ko ang lakas ng tibok ng dibdib ko. Ramdam ko yung paghawak niya sa batok ko at yung paraan ng paglapit niya na parang gusto niyang tanggalin lahat ng kaba ko.
Doon nagsimula yung matagal naming paghahalikan. Hindi siya magulo o minamadali. Para lang kaming dalawang taong matagal nang may gustong sabihin sa isa't isa. Pero doon lang nagkaroon ng lakas ng loob. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman yung init ng katawan niya malapit sa akin. Napahinto ako saglit dahil hinihingal na ako. Napaupo ako habang pilit inaayos yung paghinga ko. Akala ko maiilang siya o baka matawa dahil obvious na obvious kung gaano ako ka-inexperienced, pero ngumiti lang siya sa akin. Yung tipong ngiti na parang sinasabing okay lang lahat. At doon ko na-realize na hindi lang pala ako yung nakakaramdam ng tension sa pagitan naming dalawa. Muli niya akong hinila palapit sa kanya at dahan-dahan niya akong hinalikan ulit. Mas malalim na, mas puno ng damdamin at mas nakakalunod kaysa kanina. Doon ko naramdaman na unti-unti nang nawawala yung hiya ko. Sa loob ng tahimik kong kwarto, ang tanging maririnig na lang ay yung magkahalo naming paghinga at yung mahinang tunog ng kama sa bawat galaw namin. At habang tumatagal, lalo kong naiisip na hindi na magiging ordinaryong alaala yung araw na yon para sa akin. Kuya Will, habang magkahawak kami at nagpapalitan ng halik, bigla akong napahinto saglit. Brian, mahina akong tawag. Teka lang, may sasabihin ako. Napatingin siya sa akin habang marahan pa ring nakahawak sa braso ko. First time ko kasi talaga to, sabi ko habang pilit umiiwas ng tingin. Tsaka, natatakot ako na baka madismaya ka sa akin. Hindi ko man direktang masabi noon, malaking insecurity ko talaga yung sarili kong katawan at pagiging jutay. Takot ako na baka kapag mas naging malapit na kami, bigla siyang mawalan ng gana o mailang sa akin. Pero imbes na matawa, ngumiti lang siya ng mahina. Tapos marahan niya akong hinila palapit sa kanya. Jasper, sabi niya, hindi naman yun yung importante. Ewan ko ba Kuya Will, pero parang biglang gumaan yung dibdib ko nang marinig ko yun. Parang may kung anong bigat na matagal kong daladala yung unti-unting nawala dahil lang sa simpleng assurance niya. Mas lalo akong naging komportable sa kanya pagkatapos nun. Habang magkalapit kami, ramdam ko yung init ng katawan niya at yung maingat niyang paghawak sa akin na parang ayaw niya akong maging awkward. Paminsan-minsan, idinidiin ko yung mukha ko sa leeg niya habang pilit kinakalma yung mabilis kong paghinga. Ang bango mo, mahina kong sabi, dahilan para matawa siya. Dahan-dahan niyang hinubad yung suot niyang t-shirt at doon ko mas napansin yung maayos niyang katawan. Hindi naman mala artista, pero sobrang attractive niya sa paningin ko noong mga oras na yon. Hinaplos ko yung dibdib niya habang nakatitig lang siya sa akin. Walang nagsasalita sa amin pero pareho naming alam na may malalim ng tensyon sa pagitan naming dalawa. At habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na handa na akong ibigay yung tiwala ko sa kanya. Kuya Will, habang magkalapit kami sa kama, pakiramdam ko unti-unti nang nawawala lahat ng kaba ko. Hindi dahil bigla akong naging matapang, kundi dahil sa paraan ng paghawak at pagtingin ni Brian sa akin. Maingat, parang ayaw niya akong matakot. Dahan-dahan kaming naglalapit habang magkahawak ang aming mga kamay. Paminsan-minsan, humahalik siya sa noo ko, sa pisngi ko, hanggang sa leeg ko, at sa bawat simpleng dampi ng labi niya, lalo akong nanghihina. Hindi ko akalaing ganoon pala kapag gusto mo talaga yung taong kaharap mo. May init, may kaba, pero may kakaibang gaan din sa pakiramdam. Minsan napapapikit na lang ako habang hinihigpitan niya yung yakap niya sa akin. Tapos mararamdaman ko na lang yung mahinahon niyang paghinga malapit sa tenga ko.
Okay ka lang? Tanong niya minsan. Tumango lang ako. Sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung paano ipapaliwanag yung nararamdaman ko noon. Halo-halong kaba, pananabik, at saya dahil first time kong maramdaman na may taong tumitingin sa akin na parang gusto talaga ako. Hindi bilang biro, hindi dahil trip lang, kundi dahil interesado talaga siya sa akin. At sa bawat sandaling lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na unti-unti ko nang tinatanggap yung sarili kong matagal kong ikinahiya. Kuya Will, sa mga sandaling iyon, wala na kaming masyadong salita. Mas naging mabagal yung galaw namin, pero mas naging totoo. Habang magkatabi kami, ramdam ko yung init ng balat niya na halos dumikit na sa akin. Paminsan-minsan, hinahawakan niya yung kamay ko at pinagdidikit niya yung mga daliri namin habang nakatingin lang siya diretso sa mga mata ko. Hindi ko maipaliwanag pero sobrang lakas ng tama nun sa akin. Pakiramdam ko kasi, hindi lang katawan ko yung gusto niyang lapitan. Parang pati yung mga insecurities at takot ko, gusto niyang patahimikin. Relax ka lang, mahina niyang sabi habang hinihimas yung buhok ko. Unti-unti akong kumalma dahil sa kanya. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman yung closeness naming dalawa. Yung klase ng lapit na hindi lang basta pisikal. Para kaming dalawang taong parehong naghahanap ng comfort sa isa't isa sa mga oras na yon. Niyakap niya ako ng mahigpit habang nakasandal ako sa dibdib niya. At sa totoo lang, Kuya Will, doon ko unang naramdaman yung pakiramdam na tanggap ka ng isang tao ng walang paghusga. Hindi niya pinaramdam sa akin na may kulang ako. Hindi niya pinaramdam na nakakahiya akong mahalin o lapitan. At habang magkahawak kami sa kama, doon ko na-realize na minsan, yung pinaka-intimate na sandali ay hindi lang tungkol sa init ng katawan. Minsan, nasa paraan din yon ng paghawak ng isang tao sa mga bahagi mong matagal mong ikinahihiya. Nararamdaman ko na yung pagod at init sa katawan namin habang magkatabi kaming nakahiga, Kuya Will. Pareho kaming hinihingal at tahimik na nakatingin lang sa kisame matapos ang lahat. Paminsan-minsan, napapatingin ako kay Brian at hindi ko mapigilang mapangiti. Hindi dahil may nangyari sa amin, kundi dahil sa pakiramdam na ligtas ako habang kasama siya. Humiga siya ng mas malapit sa akin at marahan niya akong niyakap. Okay ka lang? Tanong niya ulit. Oo, sagot ko habang natatawa ng mahina. Kinakabahan lang ako. Bakit? Ewan, sabi ko. Parang ang daming nagbago sa isang hapon lang. Ngumiti siya pagkatapos noon saka ako hinalikan ng marahan sa noo. Sabi ko naman sa'yo, bulong niya, wala kang dapat ikahiya. At doon, Kuya Will, parang may kung anong tuluyang nabuo sa loob ko. Dati kasi, akala ko yung first time, puro kaba lang o puro init. Pero mali pala ako. Mas naalala ko yung pakiramdam na tinanggap ako ng isang tao sa pinaka-vulnerable kong estado. Yung pakiramdam na kahit ang dami kong insecurities, may taong tumingin pa rin sa akin na parang sapat ako. At sa gabing iyon, doon ko unang naramdaman na baka hindi naman pala ako ganoon kahirap mahalin. Ngayon, Kuya Will, ilang taon na ang lumipas mula noong hapon na yon sa bahay namin sa Bulacan. Hindi man naging kami ni Brian hanggang sa huli, hinding-hindi ko pa rin makakalimutan yung naging parte niya sa buhay ko. Dahil sa kanya, natutunan kong tanggapin yung sarili kong matagal kong kinahiya. Na-realize ko na yung totoong confidence hindi pala nakukuha sa itsura o sa kung ano yung meron ka. Nanggagaling pala yon sa paraan ng pagtingin mo sa sarili mo at sa kung paano ka tratuhin ng taong tunay na may pakialam sa'yo. At para sa mga listeners ng M2M Desires,
na hanggang na ngayon ay insecure pa rin sa sarili nila. Gusto ko lang sabihin na naiintindihan ko kayo. Alam ko yung pakiramdam na matakot mapahiya. Yung pakiramdam na isipin mong baka hindi ka sapat para mahalin o gustuhin. Pero darating din yung taong magpaparamdam sa'yo na hindi mo kailangang magpanggap para tanggapin ka. Huwag niyong madaliin yung mga ganitong bagay. Mas nagiging maganda ang isang koneksyon kapag may respeto, tiwala, at totoong pag-aalaga sa isa't isa. Salamat Kuya Will sa pag-unawa, kaya naibahagi ko yung kwento ko rito. Ito ang unang pagkakataong naramdaman kong may tumanggap sa akin ng buong buo. Magandang gabi sa inyong lahat. Hay naku, Jasper. Ramdam na ramdam ko yung kaba mo habang binabasa ko ang iyong liham. Alam mo Jasper, maraming salamat sa pagtitiwala sa M2M Desires. Hindi madaling ilabas ang mga ganitong klaseng sekreto, lalo na't may kinalaman ito sa ating mga insecurities. Nakaka-touch yung kwento mo dahil hindi lang ito tungkol sa pagnanasa. Tungkol ito sa pagtuklas. Marami sa atin, lalo na sa community, ang lumaking nakatago, takot, at laging iniisip na kulang tayo. Pero sa hapon na yon kasama si Brian, hindi lang pinto ng kwarto mo ang nagbukas, kundi ang pinto ng pagtanggap mo sa sarili mo. Minsan, kailangan talaga natin ng isang Brian na magsasabing, okay lang yan, sapat ka. Sa'yo Jasper, at sa lahat ng mga nakikinig na gaya niya. Huwag mong ikahiya ang iyong bilis. Sabi mo, inexperienced ka, pero iyon ang nagpatingkad sa sandali ninyo. Ang pagiging vulnerable ay hindi kahinaan. Ito ay isang anyo ng katapangan. Self-love muna bago ang lahat. Ang pagtanggap ni Brian sa'yo ay magandang simula, pero dapat ang huling pagtanggap ay manggaling sa salamin mula sa sarili mo. Ang moral lesson, ang first time ay hindi lang tungkol sa pisikal na karanasan. Ang tunay na first time ay yung unang beses mong naramdaman na hindi mo kailangang magtago para maging karapat-dapat sa atensyon at pagmamahal. Respeto at comfort ang pundasyon ng anumang ugnayan, panandalian man o matagalan. Kayo mga ka-desires, anong masasabi niyo sa naging karanasan ni Jasper? Nakaranas din ba kayo ng ganitong klaseng assurance mula sa isang tao noong panahong punong-puno kayo ng pag-aalinlangan? I-comment nyo ang inyong mga payo o mensahe para kay Jasper sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Muli, ako ang inyong lingkod, si Kuya Will, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig. Para sa mas marami pang kwento ng katotohanan, pagnanasa at puso, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuhuli sa mga susunod nating pagtatapat. Hanggang sa muling pagbubukas ng ating mga lihim. Magandang gabi sa inyong lahat.